Noong Hunyo 2003, isang reklamo tungkol sa masangsang na amoy ang natanggap mula sa isang malaking palahian ng baka sa isang liblib na bahagi ng Bugias, lalawigan ng Benguet. Pasado 2:00 ng hapon nang patigilin ni Mang Nestor, isang tauhan ng munisipyo na nakatoka sa kalikasan, ang pahuhukaing kanyang asarol sa tambakan ng Pataba at dumingang baka sa likuran ng kulungan. Ang lumitaw mula sa nangingitim na bundok ng Pataba ay hindi mga butong ngayop, isang bungo na pinaniniwalaang sa isang babae, ilang buto sa daliri. At ang mangga na kabuhol-buhol na pirasong isang hindi patuluyang, nabubulok na makapal na diaket na panlamig ang bumulaga sa kanya. Sa kanyang sinumpaang salaysay kinalaunan, sinabi ni Mang Nestor na nawalan siyang kakayahang magsalita at napaurong na lamang sa sobrang takot. 2 araw matapos ang pagkahukay, muling binyuksan ni Senior Police Officer for SPO4, Roberto de la Cruz, ng Benguet Provincial Police Office, ang mga lumang talaan ng investigasyon. Disyembre 1995, ang manugangang pamilyang may-ari ngang sakahang ito na si Maria Clara Mendoza dating Maria Clara Santos, na noon ay 27 gulang, ay bigla na lamang naglahong parang bula isang hapon. Sinabi ngang kanyang asawa na naglayas daw ito, at iyon din ang mismong itinalang ng pulisya sa kanilang report. 8 taon ang lumipas. Wala ni isang sumubo na hanapin muli ang batang babaeng ito. Ngunit, iba ang kwento ng bundok ng Pataba. Sa loob ngang 8 taong pananahimik nito, may isang bagay itong hindi kailanman nakalimutan. Ano nga ba ang nangyari nung gabing iyon? Ngayong araw, ihahatid namin sa inyo ang kwentong pakawala ng isang manugang sa isang sakahan ng baka sa Benguet. Bago tayo magsimula, mangyari po lamang na i-click ang subscribe button at i-like ang video na ito. Kung maaari ay magiwan din kayo en komento kung saang probinsya o bansa kayo nanonood upang mabati namin kayo isa-isa. Simulan na natin ang kwento. Simulan na natin ang kwento. Dia, kung maaari ay magiwan din kayo isa-isa. Dupayo magiwan. Dupang kayo isa-isa. Iya gayo nanonood. Kung maaari ay Kalagitnaan ng taong 1995, ang Barangay Sitio Alto sa Bugias, Benguet ay nababalo pa rin ng lamig. Ang nayong ito, na napapaligiran ng mga bundok na may taas na higit 400 metro, ay binabalot pa rin ng makapal na andap at hamok tuwing umaga kahit buwan na ang Abril. Ang amoy ng mga baka mula sa sakahan ay naipon sa lambak at tila hindi makahanap ng malalabasang hangin. Mayroon lamang 23 kabahayan sa buwang nayon, at kalahati sa mga ito ay mga nag-aalagang baka. Walang sementadong kalsada hanggang sa makarating ka sa sentrong bayan. 3 beses lang sa isang araw bumibiyahe ang jeep, at ang pinakahuling biyahe ay 6:00 ngang gabi. Buwan ng Marso nang dumating si Maria sa nayong ito. Tubong Dagupan, Pangasinan. Siya ay ikinasal sa edad na 27 kay Carlos Mendoza ng Benguet, na noon ay 31 gulang. Sila ay pinakilalang isang tagapamagitan o nireto, at hindi pa inaabot ng 3 buwan mula nang makita sila ay nauwi na agad ito sa kasalan. Usap-usapan sa nayon na masyadong minadali ang kasal. Ngunit may mabigat na dahilan ang mga magulang ni Maria. Na-stroke na ang kanyang ama, at hindi na kakayanin ng kanyang ina na mag-isang pasanin ang gastusin at pag-alaga. Ang may padala ang isa nilang anak sa isang pamilyang may magandang kabuhayan ang tanging magagawa ng kanyang ina. Ang Mendoza ay kilalang pamilya sa lugar dahil sa kanilang malaking palahian ngang bakang Brahman. Mayroon silang halos 2 ektarya ngang lupain at 2 malalaking kulungan ngang baka. Halos pare-pareho ang paglalarawan ng mga taga-nayon kay Maria. Isa siyang tahimik at masipag na babae, na kapag ngumingiti ay nauna pang ngumiti ang kanyang mata. 5:00 pa lang ng umaga ay binubuksan na niya ang ilaw sa kulungan upang mahanda ng pagkain sa mga baka, at hindi siya tumitigil sa pagtatrabaho hanggang sa dumilim. Noong unang tagulan pagkatapos nilang makasal, nang masira ang isang bahagi ng bubong ng kulungan dahil sa bagyo, si Maria mismo ang umakyat at nabuhat ng mga yero kapalit ng kanyang asawa. Puro gasgas ang mga palat niya pero wala siyang sinabing reklamo hanggang sa matapos ang trabaho. Pag-alala ni Lola Carmen, isang matandang kapitbahay. Kahit hindi utusan, kusa siyang kumikilos. Napakabait ng manugang na iyon. Ngunit sa likod ng kanyang kasipagan ay may nakatagong malalim na kalungkutan dahil may sakit ang kanyang ama sa Pangasinan. Mahirap para sa kanya ang umuwi ng madalas, at sa kanilang nayon ay walang ni isang babae na kasing edad niya.
sa isang liblib na lugar na walang mapagkwentuhan. Ang pinakamahabang oras na ginugol ni Maria ay sa lupngang kulungan ng Gabaka. Ayon sa sinumpaang salaysay ngang isang kapitbahay sa mga pulis kinalaunan, madalas daw, makita si Maria na nakaupo sa tabi nga Magabaka at may ibinubulong na kung ano ng mag-isa. Si Maria ay itinuring na dayuhan sa nayong iyon mula simula hanggang dulo. Kailanman ay hindi siya pinuringang kanyang biyenang babae. Mali ang pag-ayos mo ngang hapagkainan. Hindi ganyan ang tamang timplangang pagkain sa baka. Kayo talagang mga taga-Pangasinan, matabang magtimplang ang ulam. Ito ang mga araw-araw na patutsada sa kanya. Ngunit ang mas nakakasugat na salita ay nagsimula noong 2 taon ng kanilang kasal. Wala pa bang apo? Ang hindi pagkakaroon ng anak ni Maria ay naging bukas na usapan sa loob ng bahay. At ang sisi ay laging ibinabato sa kanya. Ayon sa mga nakakita, wala man lang ginawa o sinabi ang kanyang asawang si Carlos upang ipagtanggol siya. Ang huling litrato ni Maria ay kuha noong huling bahagi ngang 1995. Makikita siya sa harap ng puno ng santol sa bakuran, may hawak na pulang gomang guwantes, at nahihiyang nakangiti sa kamera. Ang larawang iyon sa ilalim ng punong hitik sa bunga ang naging huling talang kanyang buhay. 3 buwan matapos iyon, naglaho siya sa nayon. Ang ama ni Carlos na si Donato Don Engoy Mendoza, na noon ay 58 gulang, ay higit 3 dekada nang nag-alaga ng baka at itinuturing na isa sa mga pinakarespetadong tao sa Sitio Alto. Matangkad, malaki ang boses, at laging nakaupo sa pinakakabisera kapag may pagpupulong sa barangay hall. Naging presidente siya ng samahan ng mga babaka sa bayan sa loob ng 5 taon at maging ang mga empleyado ng munisipyo ay kusang yumuyuko kapag naririnig ang pangalan niya. Tinatawag siyang Don Engoy ng Gataganayon at walang sinuman ang nangahas na sumalungat sa kanya ng harapan. Ngunit sa loob ng kanilang sakahan, ibang tao si Don Engoy. Nang mag-asawa si Maria, ang unang nakabangga niya ay hindi ang kanyang biyenang babae, kundi ang kanyang biyenang lalaki. Si Don Engoy ang nagdedesisyon sa lahat ng bagay sa sakahan, at kahit anong paraan ng pagtatrabaho ang gawin ni Maria, laging may nakikitang mali ang matanda. Mali ang pagkakasunod-sunod mong pagtitimplang pagkain. Hindi malinis ang pagkakawalis mo sa kulungan. Kahit ang mga hayop pakiramdam nila tanga ka, mas mababa ka pa sa hayop. Mga linyang walang habas niyang binibitawan. Noong una, tahimik lang na nagtitiis si Maria. Inisip niya na ganito talaga ang buhay nga manugang sa probinsya. Ayon kay Aling Nena, ang kalihim ng samahan ng mga kababayhan na malapit kay Maria, hindi lang 1 o 2 beses siyang tumawag sa akin na umiiyak. Pero hindi niya sinasabi ng direkta ang dahilan. Ang sabi niya lang, nahirapan na raw siya. Lumala ang tensyon pagsapit ng 2 taon ng kasal. Tinawag ni Don Engoy ang anak na si Carlos, pinaupo ito, at diretsahang sinabi, "Bakit mo pa pinapanatili rito ang babaeng hindi man lang makapagbigay ng tagapagmana?" Hindi man lang inalintana ni Don Engoy na nasa mismong kwarto rin si Maria nang sabihin niya iyon. Si Carlos ay nakayuko lang at walang sinabi sa harap ng kanyang ama. Ayon sa mga tsismis, 3 araw na hindi nakakain ng mayos si Maria matapos ang insidenteng iyon. Nang mga panahong iyon, may isa pang problema na nagdudulot ng tensyon sa pamilya. Para mapalaki ang negosyo, umutang si Don Engoy ng 5 milyong piso mula sa isang mayamang politiko sa Kalapit-Bayan. Noong 1994, ang 5 milyong piso ay napakalaking halaga. 2 beses na silang pumalya sa pagbabayad. Kaya madalas silang puntahan ng nga inutusan ng nagpautang. Sa tuwing may darating na naniningil, pinapalabas ni Don Engoy si Maria upang maganda ng pagkain at asikasuhin ang mabisita, at kapag umalis na ang nga ito, kay Maria niya ibubuhos ang galit. Anong klaseng pag-aasikaso yon? Nakakahiya ka. Sinasabi nga mga tao sa paligid na iyon na talaga ang ugaling ang pamilyang iyon, ngunit hindi iyon tama. Si Carlos ay hindi kailanman nanira sa kanyang asawa kapag kaharap ang ibang tao. Madalas pa nga niyang ipagmalaki sa mga kapitbahay na masipag at masunurin si Maria. Ngunit sa loob ng bahay, laging kumampi si Carlos sa kanyang ama. Kapag nagrereklamo si Maria na nasasaktan siya, sasabihin ni Carlos, "Intindihin mo na lang si tatay, stress lang yan sa utang." At kapag sinabi ni Maria na gusto niyang umuwi saglit sa Pangasinan, sasagutin siya ni Carlos ng, "Ang dami-daming trabaho sa bukit, tapos uwi ka." Mula noong teg-araw ang 1995, hindi na nakawini minsan si Maria sa kanyang pamilya. Ang detalyang ito ay makakakuhang atensyon ng pulis kinalaunan.
Disyembre ngang 1995, isang araw ngang Sabado. Mula madaling araw, sobrang lamig at may kasamang ambon. At kahit tanghali na ay hindi tumaas sa 8 degrees ang temperatura, ang mga daan papunta sa Sitio Alto ay nababalot ng hamog at ang mga sementadong kalsada ay madulas. Karamihan sa mga taga-nayon ay nanatili lamang sa loob ng kanilang mga bahay. Tulad ng nakagawian, gumising si Maria ng alas 5 ng umaga. Binuksan niya ang ilaw sa kulungan, na handa ng pagkain sa baka, at inihain ang almusal ni Don Engoy bago mag-alas 7. Si Lola Carmen, ang matandang kapitbahay, ay nagsabing nakita niya si Maria bandang alas 10 ng umaga mula sa bakod. Nakasuot siyang asul na diaket at naglalakad papunta sa kulungan. Nakatalikod siya. Iyon na ang huli kong kita sa kanya. Pagkatapos nun, wala na. Ang salaysay na ito ni Lola Carmen ay 2 linya lamang na isinulat sa report ng pulisya noon, ngunit makalipas ang 8 taon, ito ang naging pinakamahalagang basehan ng oras ng krimen. Bandang alas 11 ng umaga, pumunta si Don Engoy sa tambayan ng mga senior citizen sa barangay. Matagal na niyang ugali ang maglaro ng dama o chess dun tuwing Sabado. Si Carlos naman ay maagang umalis papuntang sentrong bayan para kumuha ng sakong patuka at bitamina mula sa Kooperatibang Agrikultura. Isang empleyado ng kooperatiba ang nakapansin na dumating si Carlos bandang 10:40 ng umaga at umalis din agad. Isang detalyeng napasama rin sa rekord ng investigasyon. Ibig sabihin, bandang alas 11 ng umaga, naiwang mag-isa si Maria sa loob ng sakahan. Si Mang Tomas, 41 gulang, na taga-kabilang baryo, ay naglalakad sa maliit na kalsada malapit sa sakahan ng Mendoza bandang alas 2 ng tanghali. Ayon sa kanya, nakarinig siyang malakas at mabigat na blag mula sa direksyon ng kulungan ng baka. Parang isang napakabigat na bagay na bumaksak sa sahig. Hindi niya ito masyadong pinansin. Inisip niya lang na baka may nagwalang baka at sinipa ang pader. Nagpatuloy siya paglalakad si Mang Tomas at walang sinuman ang kumuhang kanyang salaysay noon. Alas 2 ngang hapon nang umuwi si Don Engoy mula sa paglalarong dama. Alas 4 naman nang dumating si Carlos dala ang mga sako ng patuka gamit ang sasakyan. Mula sa oras na iyon, wala nang ni isang tao ang nakakita kay Maria. Nang hindi sumipot si Maria sa hapakainan, nagtanong si Don Engoy ngang isang beses, "Nasaan na ba iyon?" Sumagot si Carlos nang, "Hindi ko alam." Kumain ang magama nang wala si Maria. Nang gabing iyon, hindi napatay ang ilaw sa kulungan hanggang sa mag-umaga. Nag-ingay ang mga baka, ngunit walang nag-check ng kanilang pagkain. Natakpuan ang isang kapares ng gomang bota ni Maria na naiwan sa putikan sa pasukan ng kulungan kinabukasan ng umaga. Ang isa pang kapares ay hindi na kailanman nakita. Lunes. Ika. 9 Disyembre. Nagpunta si Carlos sa himpilan ng pulisya upang i-report ang pagkawalang asawa. Sa report, nakasulat na 2 araw nang hindi nakikita ang kanyang misis. Tinanong ng duty officer si Carlos, "May pinag-awayan ba kayo? May record ba siyang naglayas dati? Sinubukan niyo na bang tawagan sa probinsya nila?" Sumagot si Carlos, "Wala kaming pinag-awayan. Hindi pa siya naglayas dati. Hindi ko sila makontak sa Pangasinan." Nagsulat ang pulis sa kanyang logbook at pagkatapos ay isinara ito. Madalas mangyari ang ganito sa mga maasawa ngayon. Baka nagpalamig lang ang ulo. Uwi rin yan pagkalipas ng ilang araw. Iyon lang ang tanging sinabi ng pulis kay Carlos. Inuri lamang ng investigador na nakatoka sa kaso na isa itong simpleng pagtatanan o paglalayas at hindi man lang nila pinuntahan ang mismong pinangyarihan. Nakasaad sa rekord ng pulisya. Mataas ang posibilidad na naglayas. Walang dahilan para palawakin pa ang investigasyon. 42 pahina lamang ang record at wala ni isang litrato ng eksena. Nang muling basahin ni SPO 4 de la Cruz ang record na ito makalipas ang maraming taon, sinabi niyang isang kalapastanganan na tawaging investigasyon ang ginawa nila noon. Dahil babay ang biktima at sinabi ngang asawang naglayas ito, naniwala na lang sila agad. Walang sumubok na silipin ang loob ng sakahan. Habang isinasara ng pulisya ang kanilang logbook, abala naman sa pakilos si Don Engoy. Noong hapon matapos may file ang missing person report, nagtrabaho siyang mag-isa ng higit 1 oras sa bundok ng pataba sa likod ng kulungan. Nang tanungin siyang isang dumadaang kapitbahay kung anong ginagawa niya, maikli siyang sumagot, "Nagahalong pataba." Bihira ang magalong ang pataba sa kalagitnaan ng matinding lamig. Ngunit walang naginala rito. Makalipas ang 2 araw,
may sinunok si Don Enggoy sa bakuran. Dalawang kapitbahay ang nakapansin sa usok. Sabi ngang isa, parang madamit ang sinusunok, habang ang isa naman ay nakaamoy nga susunok na goma. Ngunit hindi nila ito sinabi sa mga pulis noong panahong iyon dahil hindi naman sila tinanong. Disyembre 14. Dinala ni Don Enggoy ang kanilang pickup truck sa isang car wash sa bayan. Naalala siyang may-aring car wash kinalaunan. Siya lang ang kaisa-isang customer na nagpapalinis ng sobrang diin sa truck niya kahit sobrang lamig ng panahon. Pinasadahan niya sa akin ng high-pressure washer ang pinakalob ngang likuran ng truck ng 2 beses. Matapos, malinis ang sasakyan, nakangiting umalis si Don Enggoy. Tandang-tanda ko ang ngiting yon, sabing may-ari. Parang ang ganda-gandang mood niya. Naisip ko lang na napaka-creepy nung lumabas na siya sa balita. Nang makarating sa ina ni Maria, ang balitang nawawala ang kanyang anak. Bumiyahe agad siya ng Busmula, Pangasinan pa Baguio, hanggang sa umabot sa Benguet. Pinatayo lang siya ni Don Enggoy sa may pintuan at hindi man lang inalok ng tubig o kape. Mukhang naglayas ang anak mo. Hindi rin namin alam ang dahilan. Iyon lang ang sinabi sa kanya. Ayon sa ina ni Maria, buong bayahe siyang umiyak pabalik ng Pangasinan. Sinabi niya kinalaunan, mas nangibabaw ang takot ko sa pamilyang yon kaysa sa pag-alala kung nasaan ang anak ko. Sumapit ang unang taksibol matapos mawala si Maria. Namulaklak muli ang puno ng santol at may 4 na bagong guya na ipinanganak sa kulungan. Tumanggap pang parangal si Don Enggoy mula sa munisipyo para sa kanyang mahusay na pag-aalaga ng baka. Nang kapanayamin siya para sa pahayagan ng bayan, sinabi niya, ang pag-alaga ng hayop ay nangangailangan ng buong pagmamahal at oras. Inilagay ang masalitang ito sa front page, kasama ang titulong isang matapat at ulirang magsasaka. Walang ni isang bangit tungkol kay Maria. Noong 1997, nag-asawang muli si Carlos. Wala pang 2 taon mula nang i-report niyang nawawala si Maria. Ang napangasawa niya ay isang 32 taong gulang na babae mula Baguio na nireto rin sa kanya. Saglit na naging usap-usapan sana yon ang mabilisang pag-aasawang ito, ngunit hindi ito nagtagal. Unti-unting kumalat ang paniniwala na sadyang naglayas lang talaga ang unang asawa, at napalitan agad ito ng kwentuhan tungkol sa masarap magluto ang bagong misis. Nagpapiesta si Don Enggoy sa kanilang bakuran para sa bagong kasal. Nakimbita siya ang halos 50 tao at nagpakatay pa ang baka para sa handaan. Nang araw na iyon, pinakamalakas ang halaha ni Don Enggoy sa lahat. Pagpasok ng taong 2000, mas lumaki ang sakahan ng Mga Mendoza. Nagpatayo sila ng karagdagang kulungan at umabot na sa higit 50 ang kanilang mga baka. Sumikat ang mga baka ng probinsya sa buong bansa at dahil dito, napromote pa si Don Enggoy bilang board member ng Panlalawigang Samahan ng Agrikultura. Mas naging makapangyarihan siya sa nayon, nagdonate siya ng malaking halaga para sa pagpapalaki ng barangay hall. At tuwing Pasko at fiesta ay namimigay siya ng karne sa mga kapitbahay. Talagang aasenso si Don Enggoy dahil sa sipag niya. Sabi nga mga tao, sa mga panahong ito, wala nang nakaalala kay Maria, ngunit may isang tao sa Pangasinan na hindi kailanman nakalimot. Ang ina ni Maria na si Rosa Santos, sa lubgang 8 taon matapos mawala ang anak, ay laging tumatawag sa Benguet Police tuwing Disyembre. Wala pa po bang balita? Pwede po bang pahanap pa rin ang anak ko? Nagpapalit-palit ang mga investigador, kaya sa tuwing tatawag siya ay kailangan niyang ulitin ang buong kwento mula simula. Noong taglamig ng 2002, hinimatay ang ina habang nagtatrabaho sa isang maliit na pagawaan, nagdamit sa dagupan at isinugot sa ospital. Dahil sa kakaisip ko sa anak ko at hindi ako makakain ng mayos. Kaya siguro ako nagkaganito. Bulong niya sa sarili sa loob ng ospital. Minsan, may nasabi siya sa kanyang kaibigan, kung umalis lang talaga sa bahay na yon ang Maria ko, dapat tumawag na siya sa akin. May tao ba sa mundong ito na 8 taong hindi man lang magpaparamdam sa sarili niyang ina? Hindi nakasagot ang kanyang kaibigan. Muling namunga ang puno ngang santol sa Sitio Alto. Ang bundok ngang pataba sa likod ngang kulungan ay patuloy na tumataas taon-taon dahil walang gumagalaw dito. May isang kakaibang kinahuhumalingan si Don Enggoy. Hinding-hindi niya ipinapahawak sa iba ang lugar malapit sa tambakan kung saan nakapatong ang ngatapayan ng bagong isda at suka. Isa itong ordinaryong lagayan na may 5 o 6 na tapayan ng bagong. Kahit noong dumating na ang bagong manugang, si Don Enggoy lang mismo ang nag-asikaso sa lugar na iyon. Kapag tag-init,
Nililinis niya ang matakip nito, at kapag umulan at may tumutubong damo, siya mismo ang kumukuha ng asarol at nag-iisa itong binubunot. Hindi niya pinapayagan kahit ang sarili niyang pamilya na lumapit sa loob ng 2 metro mula sa mga tapayan. Kapag may lumalapit, agad siyang humaharang gamit ang kanyang katawan at sumisigaw, "Anong tinitingin-tingin niyo diyan?" Inisip ngang bagong asawa ni Carlos na iyon lang talaga ang ugali ng mga matatandang magsasaka sa probinsya. Hindi niya alam kung ano ang eksaktong nakabaon 50 sentimetro sa ilalim ng lugar kung saan nakapatong ang mga tapayan na iyon. May mga nakakikilabot ding nangyayari tuwing gabi. Ayon kay Elena, ang bagong asawa ni Carlos, matagal na niyang napapansin ang mga ungol na nanggagaling sa kwarto ng kanyang biyenan tuwing madaling araw. Noong una, akala niya ay masama lang ang pakiramdam ng matanda. Ngunit nang pakinggan niya ng mabuti, ito ay mga katagang sinasambit nito sa panaginip, "Itagonio. Itagonio, walang makakaalam." Paulit-ulit na sinasabing matanda, tuwing maririnig iyon ni Elena, kinakatok niya ng mahina ang pinto, pero walang sumasagot. Pagdating ng umaga, upo sa hapagkainan si Don Engoy na parang walang nangyari. Nang subukang kausapin ni Elena si Carlos tungkol dito, pinutol agad nito ang usapan at sinabing, "Huwag kang makialam sa buhay ni tatay." Mula kalagitnaan ng 2000, nagsimulang lumakas uminom si Don Engoy. Dati ay nakakaisa o 2 baso lang siyang gin, ngunit dumating sa puntong nakakaubos na siyang 1 buong boteng alak gabi-gabi. Kapag nalasing na, lumalabas siyang mag-isa papunta sa likod ng kulungan, nakatayo ron ng matagal bago bumalik. Madalas itong makita ni Elena mula sa bintana ng kusina. Nakatayo lang siya sa napakadilim na lugar na yon. Nung una wala lang sa akin, pero kinalaunan kinikilabutan na ako. Nung huling bahagi ng 2002, bumaksak ang katawan ni Don Engoy. Dahil sa high blood at iba pang sakit ng katandaan, pinayuhan siyang doktor na pumasok na lang sa isang care facility o alagaan sa ospital. Sinabihan din siya ni Carlos na pumayak na. Pagkarinig nito, hinampas ni Don Engoy ang lamesa at sumigaw, "Dito ako mamamatay sa sakahang ito. Wala akong pupuntahan." Ayon kay Elena, paos na paos ang boses ng matanda nang sabihin niya iyon. Inisip niya noon na ayaw lang iwan ng matanda ang lupang kinagisnan niya. Ngunit matapos matuklasan ang katotohanan, naintindihan ni Elena ang totoong ibig sabihin ng mga salitang iyon. May mabigat na dahilan kung bakit hindi siya pwedeng umalis sa bukid. Hanggang 3 araw bago tumama ang asarol ng tauhan ng munisipyo sa ibabaw ng Pataba noong Hunyo 2003, siya pa rin mismo ang nagbubunot ng damo sa paligid ng mga tapayan. Kahit ika-ika na at masakit ang tuhod, hindi niya binibitawan ang kanyang asarol. Iyon ang huling ginawa niya sa lugar na iyon. Hunyo 12, 2003. Dumating si Espo 4 Roberto de la Cruz NG Homicide Division sa lugar NG Pahuhukay sa Tambakan NG Pataba. Ang eksaktong lugar kung saan nahukay ang magabuto ay 45 sentimetro lamang ang lalim mula sa likuran ng magatapayan ng bagong. Lumitaw mula sa lupa ang bungong ng isang babae, bahaging lig, 6 na tadyang, at mga buto ang daliri. May nakapulupot na puting panlamik na diaket na hindi pa tuluyang nabubulok, kasama ang 2 kinalawang na butones na bakal na natakpuan sa lupa. Inabotan ni G 4 na oras bago dumating ang scene of the crime operatives, SOCO, at NBI Medical Legal Team. Sa buwang 4 na oras na yon, hindi umalis si Espo 4 de la Cruz sa pwesto. Lumabas ang resultang NBI pakalipas ngang 10 araw. Kinumpirma na ang buto ay sa isang babae na nasa edad 20 hanggang 30. Ang tinatayang oras ng kamatayan ay 7 hanggang 8 taon na ang nakalilipas, na pumapatak sa taong 1995. Ang pinakamatibay na ebidensya ay ang nakitang basag o depressed fracture sa likurang bahagi ng bungo. Isinulat ni Dr. Antonio Reyes, ang NBI Medical Legal Officer, sa kanyang report, isang depressed fracture na may diametrong 4 sentimetro ang natakpuan sa kaliwang likurang bahagi ng bungo. Ipinapakita nito na pinalong isang matigas at mabigat na bagay. Idinagdag din na malinaw na iba ito sa pattern ng basak kung sakaling nahulog o naaksidente ang biktima. Ito ay isang kasong pagpatay. Humingi si SPO4 de la Cruz ng kopya ng mga lumang investigasyon noong 1995. 42 pahina lamang ang lahat ng record. Walang pagbisita sa eksena. Walang kinuhang salaysay mula sa mga testigo. Mataas ang posibilidad ng paglayas ang 3 linyang ito ang buot ng report. Pumikit ng mariin. Si De La Cruz,
Matapos, basahin ang record. Hindi ito investigasyon. Nang may nagsabing naglayas ang asawa, isinulat lang nilang naglayas. Walang nagabala na alamin kung sino ang biktima at anong totong sitwasyon niya. Tahimik na nagsimula ang muling pag-imbestiga. Unang tinunton ni De La Cruz ang dental records ni Maria. Kumuha siyang kopya na dental records mula sa isang klinika sa dagupan na pinupuntahan ni Maria bago pa siya makasal at tumugma ito sa hugis ng mangipin ng bungong na hukay. Kumuha rin sila ang dugo mula kay Rosa Santos, ang ina ni Maria na nasa Pangasinan, para sa DNA test. Kinumpirma ngang resulta ng mitochondrial DNA testing ang kanilang relasyon bilang mag-ina. Ang babaeng nakabaon sa ilalim ng pataba ay si Maria Clara Mendoza. Ang babaeng hindi hinanap ngang sinuman sa loop ngang 8 taon ay naroon lamang pala sa mismong lugar na iyon simulat sa pool. Si SPO4 De La Cruz mismo ang tumawag sa ina ni Maria upang ipaalam ang resulta. Walang lumabas na salita sa kabilang linya sa loop ngang halos 5 minuto. Pagkatapos, nagtanong ang ina, napakalamig siguro ngang anak ko doon ano? Hindi nakasagot si De La Cruz. Pabalik niya sa kanyang desk sa presinto. Ipinatong niya sa ibabaw ng kanyang mesa ang huling larawan ni Maria. Ang larawan kung saan nakangiti siya habang may hawak na pulang guwantes sa harap ng punong santol. Tahimik na kumalat sa Sitio Alto ang balitang muling binuksan ang kaso. Huling linggo ngang Hunyo 2003 nang bumisita si SPO4 De La Cruz sa Nayon. Nang pumasok ang isang patrol car sa maliit na kalsada, tinitigan ito ngang gataganayon mula sa kanilang nga pintuan at bintana. Kinapanayam ng patago ni De La Cruz ang 14 na residente sa loob ng 3 araw. Noong una, walang gustong magsalita, matagal na yan. Wala na akong matandaan, hindi namin alam ang problema sa ibang pamilya. Ito ang mga linyang paulit-ulit niyang narinig. Ito ang tipikal na kultura ng pananahimik sa probinsya. Ang magsumbong sa pulis tungkol sa mga kapitbahay na dekada mo ng kasama ay itinuturing na isang malaking bawal. Ang unang bumasak sa pananahimik ay si Lola Carmen. Siya na ngayon ay 71 gulang. Ang mismong nag-report na nakita niya si Maria na nakatalikot ng araw na iyon. Nang patayonasa na si De La Cruz, pinigilan siya ni matanda. Sandali lang po, bulong ni Lola Carmen ng mahina at nanginginig. Nang tanghaling iyon, may nakita pa po ako, mula sa bakod. Nakita ko si Don Engoy na may kinakalatkat papunta sa likod ng kulungan. Akala ko nung una sako lang ang patuka. Pero kung isipin ko ngayon, hindi yata yon sako. Nanginginig ang mga kamay ng matanda. 8 taon ko tong kinimkim. Hindi dahil takot ako sa pamilyang yon, kundi gusto kong papaniwalain ang sarili ko na namalikmata lang ako. Ang pag-amin ni Lola Carmen ang nagbukas ng pinto. Makalipas ang 2 araw, kusang pumunta sa presinto si Mang Tomas, ang lalaking nakarinig ng malakas na blag noong Disyembre 1995. Sinabi ni Mang Tomas na bukod sa tunok, may isa pa siyang nakita. Pagdaan ko po sa kalsada, nakita kong bukas ang gate ng sakahan at nakita ko si Don Engoy sa loob. Naktama ang paningin namin at nagmadali siyang sinarado yung pinto. Iba yung mukha niya, hindi siya gulat, hindi rin siya galit. Mukha siyang taong natuklasan ang sikreto. 8 taon kong hindi makalimutan ang mukhang yon. Ang pinakamatibay na salaysay ay nagmula sa hindi inaasahang tao ang pamangkin ni Don Engoy na si Rodolfo, 38 gulang. Nakatira na siya sa Maynila at nang makatanggap ng tawag mula kay De La Cruz, umuwi siya sa Benguet at pumunta sa presinto pagkalipas ng 4 na araw. Pakaupo pa lang ni Rodolfo, sinabi na niya, matagal ko nang gustong sabihin to. Sinabi niya na 3 araw matapos ang insidente noong 1995. Tinawagan siyang kanyang tiyuhin na si Don Engoy. Maikli lang ang tawag. Kung may magtanong, sabihin mo nandito ka noong 1 araw. At wala kang nakita. Maliwanag, ayon kay Rodolfo, matagal siyang hindi nakababang telepono dahil sa takot. Dagdag pa niya, wala po ako sa bukit ng tiyuhin ko ng araw na yon. Tumigil sa pagsusulat si SPO4 De La Cruz. Ang pagtawag ni Don Engoy sa kanyang pamangkin upang turuan itong magsinungaling ay isang malinaw na pag-amin na may gusto siyang pagtakpan. Ang pag-imbentong isang peking testigo upang ipagtanggol ang sarili ay patunay na may nangyari sa loob ng sakahan noong araw na iyon na kailangang itago. Hulyo 4, 2003 ng umaga. Kusang loob na pumunta si Don Engoy sa interrogation room ng Benguet Police. Ang 66 anyos na matanda ay pumasok na may tungkot, naupo,
At dahan-dahang pinakmasdan ang nga pulis. Ang kanyang mukha ay hindi kakikita ng takot, kundi matinding pagod. Ayon kay De La Cruz, pakakita pa lang niya, sa matanda ay naramdaman na niyang matagal na itong pagod, hindi dahil sa konsensya, kundi sa bigat ng sikretong mag-isa niyang dinala ng mahabang panahon. Hindi nakmadali si De La Cruz. Una niyang inilapag ang DNA test result sa harap ng matanda. Kinukumpirma na ang buto sa pataba ay kay Maria. Sumunod ay inilabas niya ang NBI report na may salungguhit sa linyang. Basag sa likod ng bungo dahil sa pagpukpo ng matigas na bagay. At huli, ang sinumpaang salaysay ng kanyang pamangkin na si Rodolfo. Tinignan ni Don Enggoy ang tatlong dokumento ng sunod-sunod at pagkatapos ay tumitik sa labas ng bintana. Maliwanag ang sikat ng araw sa labas. Tumagal ngang halos 30 minuto ang pananahimik. Naghintay lang si De La Cruz at bumuka ang bibig ni Don Enggoy. Ang boses niya ay mababa at paus. Ako ang gumawa. Pagkatapos bitawan ang mga salitang iyon, muling binalot ng katahimikan ang kwarto. Dahan-dahang nagpatuloy ang pag-amin. Tanghaling ang Disyembre 7, 1995. Naiwang makasama sa loob ng kulungan si Don Enggoy at ang kanyang manugang na si Maria. Pera ang naging ugat ng lahat. Narinig ni Don Enggoy ang pakikipag-usap ni Maria sa telepono sa kanyang ina sa Pangasinan kaninang umaga. Sinabi ni Maria sa kanyang ina ang totoo. Nabaon sila sa 5 milyong pisong utang at hindi na sila makapagbayad. Kaya gusto na niyang umalis at umuwi sa kanila. Nanigas si Don Enggoy sa kinatatayuan niya nang marinig ito. Para sa kanya, ang paglayas ng manugang ay isang malaking kahihiyan sa pamilya. Kapag kumalat ang isyu ng utang sa ibang tao, masisira ang magandang reputasyon na itinayo niya sa buong nayon bilang presidenteng samahan ng magbabaka. Iyon ang bagay na hindi niya kailanman matatanggap. Sinundan niya si Maria sa loob ng kulungan. Nagtalo sila. Nang tumalikot si Maria, kinuha ni Don Enggoy ang isang mabigat na bakal na kalaykay, iskuop, na ginagamit panghalo ng pagkain ng baka at inihampas sa kanya. Isang pukpok lang. Bumaksak si Maria at hindi na muling nakabangon. Ayon kay Don Enggoy, matagal niyang tinignan ang nakabulaktang manugang. Wala siyang naramdamang awa. Hindi siya sumigaw. Hindi rin siya umiyak. Inisip niya lang kung paano niya ito itatago. Walang kibo si De La Cruz habang nakikini. Ang kasamahan niyang pulis na kumukuhang notes sa gilid ay nanginginig ang magakamay. Matapos mag-confess, nagdagdag si Don Enggoy. Araw-araw ko siyang nakikita habang nag-aalaga akong baka. Nandun lang siya sa ilalim. Paglabas sa interrogation room, saglit na napahinto si De La Cruz sa pasilyo. Kahihiyan. Reputasyon. Ang buhay ngang. Isang inosenteng tao ay binawi lang para sa pilit na ini. Ingatang hiya o reputasyon ng isang matanda. Hulyo 4, 2003, inaresto si Donato Mendoza sa kasong pagpatay. Hindi umiimik ang 66 anyos na matanda habang pinoposasan. Tahimik na pinanut ng mga pulis ang matanda habang naglalakad palabas na may tungkod. Mula sa dulong pasilyong himpilan, sumisinag ang liwanag ng araw. Dahan-dahang naglakad si Don Enggoy papunta sa liwanag at naglaho rito. Eksaktong 8 taon at 7 buwan mula nang mawala si Maria sa nayon. Tumagal ang paglilitis mula Taglagas ng 2003 hanggang taksibol ng sumunod na taon. Kasong murder ang isinampa ng piskalya at inirekomenda ang habambuhay na pagkakakulong. Ipinagtanggol naman ng abogado ni Don Enggoy na ito ay isang biglang bugso ng damdamin o crime of passion at ginamit ang katandaan bilang dahilan upang pababayin ang sentensya. Matapos ang halos 2 buwang paglilitis, hinatulan ng huwes si Don Enggoy ng parusang pagkakulong ng 25 taon, reclusion perpetua, nakasaad sa hatol. Para sa sarili niyang reputasyon at interes sa lipunan, pinaslang ng akusado ang isang inosenteng biktima. Itinago ang krimen ng higit 8 taon at nagdulot ng hindi mapapantayang sakit sa pamilya. Hindi maaring tignan ng magaan ng korte ang kasalanan ng akusado. Sa araw ng pagbasa ng hatol, nakaupo sa loob ng korte ang ina ni Maria, si Rosa Santos. Mula Pangasinan, sumakay siya sa unang biyahe ng bus. Hindi siya gumalaw ni katiting hanggang sa matapos basahin ang hatol. Nang marinig niya ang 25 taong pagkakakulong, nagtakip siyang panyo sa mukha. Hindi siya humagulgol, ngunit nanginginig ang kanyang mga balikat. Paglabas niya sa korte, nasalubong niya si SPO Empa de la Cruz. Walang salitang namutawi.
Mahigpit na hinawakan ni Rosa ang makabilang kamay ng pulis at tumango. Sapat na iyon. Agosto 2003, matapos ang pagsusuring NBI, ibinalik ang ngalabi ni Maria sa Pangasinan. Matapos ang cremation, inilagay ang kanyang abo sa isang sementeryo sa Dagupan. Nang araw ng paglilibing, may hawak na pumpon ng puting krisantemum ang kanyang ina. Nakaukit sa lapida ang pangalang Maria Clara Santos at ang mga taong 1968-1995. Ang babaeng pumasok sa liblib na nayon sa edad na 27 at hindi na muling nakalabas ay sa wakas nakakuhang nararapat na pahingahan. Matapos isara ang kaso, isinulat ni SPON Pat de la Cruz sa huling pahina ng kanyang report. 8 taon na natili ang biktima sa ilalim kang tambakan ng pataba. Walang nahanap sa kanya, ngunit hindi siya kailanman tuluyang naglaho. Ang katotohanan ay naroon lang naghihintay. Ngayong taon, tiyak na mamumunga muli ang puno ng santol sa Sitio Alto. Ngunit ngayon, wala nang ni isang tao sa nayong iyon ang hindi nakakakilala sa pangalang Maria. Nahintay siya ng matagal sa ilalim ng bundok ng pataba. At sa wakas ay nakabalik na sa lugar kung saan siya nararapat. Ang katotohanan ay hinding-hindi maaring ibaon sa lupa. Aabuting men enige. Matagaw. Lalabas. At lalabas ito. Walang natira matapos mawala si Maria. Patuloy pa rin ang pamumunga ng santol at patuloy pa rin ang paingay ng gabaka sa kulungan. Ngunit alam na ang buong mundo ang katotohanan. Gaano man ito kalalim ibaon at gaano man katagal itago, ang katotohanan ay laging humihinga. Kung tumatak sa inyong puso ang kwentong ito ngayong araw, mangyari po lamang na i-click ang subscribe button at i-like ang video na ito. Marami pang mga kwentong hindi pa naririnig ng karamihan ang naghihintay para sa inyo rito. Hanggang sa muli.